Nakagawian na ng mga Pinoy kapag hipon, unang itinatapon ang ulo. Naging kutsari ito sa mga babaeng perpekto ang katawan pero di naman daw kagandahan. Hipon girl. Diyan nakilala ang beauty queen at sparkle artist na si Herlene Budol. Hipon girl, Herlene Budol. Hindi po ito budol. Si Herlene Budol, winner! Pero nang lumaon, pinatunayan niyang di lang siya basta hipon dahil ang kanyang ganda, inirampa niya sa pageant at isa na ring certified host. Pero sa kabila ng glitz and glamour, si Herlene pala, may kwentong horror na tila raw literal na hipon. Dahil sa kanyang kwentong kababalaghan, naglalakad siyang tinanggalan ng ulo. Yes! Sabi sa'yo, lahat ng lakad Bukasan. Yes! Sobrang... Yes! Ne, uwi ka na. Nakita kitang walang ulo. May nagsabi sa akin na hindi ko naman kakilala. Tapos tinapik niya lang ako, sinabi niya sa akin, Neng, umuwi ka na, wala ka ulo. Parang casual, alam mo yung parang chill lang. Hindi siya yung parang OA, gano'n. Tapos 1 week ako hindi pinalabas pala. Marami na tayong nababasa at narinig na kwento ng pugot na ulo. Ang pari sa Diplomat Hotel sa Baguio at sa isang simbahan sa Los Baños, Laguna. Lahat puno ng misteryo na kapag hindi sumunod sa pamahiin, nauuwi raw sa peligro. Ganito ang sinapit ng ka-wonder nating si Ron na di umano nakitang pugot ang ulo. Boss, okay lang po ba pa-check out ng mga receiver natin? Sa kalagitnaan kasi ng kanyang pakikipag-usap sa amo, isang construction worker daw ang dumaan at tila ba titig na titig sa kanya. May isa pong tao na empleyado na hindi naman medyo kalayuan, tinitingnan po ako. Bali, tinitingnan ko rin po siya. Siguro po, maya-maya lang, bigla po siya lumapit sa akin. Iho, anong pangalan mo? Nakita kita wala ka ulo. Ang sabi ko naman po, sabi ko baka malikmata ka lang kasi naka-helmet ako. Sabi niya, hindi, wala ka ring helmet. Kaya dun po, parang kinabahan na ako. Ingat ka. Mag-ingat ka mabuti. Dahil sa nangyari, minabuti na raw ng kanyang amo na ihatid siya pa uwi. Pero pakiramdam niya, para bang may kakaibang elementong nakasunod sa kanila. Pakiramdam ko po nun, parang lagi pong meron sa likod ko eh. Mga oras na po yun, talagang napakabigat po sa pakiramdam eh. Parang nag-aangatan po yung balahibo ko. Yung talagang pakiramdam lang po na parang laging may nakatingin sa'yo. Gawa ng takot, kumonsulta na rin sila sa albularyo ng kanyang misis. Ang nakita po ng albularyo sa kandila is maitim po. Bali, ang sabi po ng albularyo is munti ka na raw po ako. Yung itim na daw po yun, ang tingin niya raw po yun is sundo. May mga ritual po siya na sinasabi na parang Latin po na hindi ko na po kasi maintindihan. Sabi niya po, sundo daw po yun eh. Kinabahan na rin no, kasi feeling ko parang mawawala na ako. Pagkatapos ng orasyon ng albularyo, himalang gumaan daw ang kanyang pakiramdam. Gaya ni Jomar, sinunod na rin ni Herlene ang payo ng ama. Ayun anak, ligtas ka na. Wala nang gagambala sa'yo. Pero I wonder saan nagmula ang mga kwento ng pugot na ulo. Panahon, lalo-lalo na nung panahon ng mga Kastila, marami sa mga Pilipino ay nakaka-experience no, ng pagpugot ng ulo ng mga, halimbawa na lamang ng mga pari, at dahil dito, naging kwentong bayan at naging laganap itong kwento na ito. At dahil dyan, nagkakaroon ng chill factor dahil nga kapag nakakakita ka ng pugot ng ulo, ibig sabihin yun na ay pwede ka nang mamatay. Sagot naman ng simbahang Katoliko sa ganitong pangyayari.
We believe not only on the things that we see, we also believe in the things that we cannot see. That's why it is included in our faith. No, we believe in God the Father who created everything in this world, the visible and the invisible.